Madam Speaker, kung gusto natin kumarera tayo sa racetrack, hindi sa kalsada. Dahil hindi natin kaya i-control yung mga pedestrians, hindi mo makokontrol for such a long time yung oras na lumalabas ang red light at ang green light, ang pagtawid ng mga aso, ng mga kalabaw, sa mga probinsya, sa mga highway. I speak this way, Madam Speaker, because I myself am a bike rider. I'm a big bike rider. I used to race motocross. I race in the racetracks. I understand safety very well with regards to motorcycle. And I feel sad na ang daming ganito nangyayari sa kalsada natin because of this kind of events. Mamagitan po ng mga concerned committee para po ito'y matalakay at sama-sama nating mabigyan po ng kaukulang atensyon. At iimbitahan din po natin ang mga kasapi, organizers ng BMW Honor Society of Safe Riders. Madam Speaker. Pag natuloy po ang inyong investigasyon, asahan niyo po nasasamahan ko kayo. And lastly, Madam Speaker, I would like to say na kung gusto natin kumarera, huwag tayo sa kalsada kumarera tayo sa racetrack. Thank you, Madam Speaker. I'd like to ask Congressman Busita if you can answer some questions. Yes, Madam Speaker. Ang tanong ko is, ano ho ba ang objective ng Boss Ironman? Bakit ho ba ito ginagawa on a yearly basis? Amanin, Madam Speaker, wala po ako sa posisyon para sagutin ang katanungan ng gentleman Congressman Gomez dito sa kanyang katanungan. Hindi po ako kasapi at ang akin pong pagkakaalam ay limitado lamang. And sa pagkakaalam niyo po, ilang taon na ho itong tumatakbo? Sa nakaraang event po, Madam Speaker, ang pagkakaalam po natin more or less 2,000 po ang participants dito sa nakaraang event. Sa tingin niyo ho ba sa dami ng participants nila, nakokontrol ho ba nila itong mga motorcycle riders na ito? Bago ko po sagutin, Madam Speaker, ang magandang katanungan, gusto ko pong ipaalam sa ating lahat na nakita po natin ang pagsisikap ng mga organizers para iwasan ang mga itong naturang aksidente. Pero bilang big biker po, at kayo din po mga motorista, kahit ano pa po ang guidelines na ating ipatupad, hindi po o wala mang sino man na makakapag-control sa bawat participants dito. Particular sa mga big bikers, alam po nating lahat na ang big bike po ay napakabilis tumakbo, lalong-lalo na sa mga expressway at hindi po mapigilan ng mga participants na yung kanilang performance sa expressways ay ginagawa din po nila sa mga pampublikong kalsada, particular po sa mga provincial roads, municipal and city roads, Madam Speaker. Dahil ang sinasabi dito, maaari niyo bang ulitin kung ano bang ibig sabihin ng BOSS or ng boss? BMW Owners? Yes, Madam Speaker. Ang ibig sabihin po ng boss is BMW Owners Society of Safe Riders, Madam Speaker. Parang, kung safe riding ho yung pinag-uusapan natin, bakit ho kaya every race na nagaganap sa kanila, ito ho ba yung race or event? Every race na nagaganap, laging merong aksidente. Simply because, kung gusto ho natin kumarera, tama ho ba, Madam Speaker, kung gusto natin kumarera tayo sa racetrack, hindi sa kalsada. Dahil hindi natin kaya i-control yung mga pedestrians, hindi mo makokontrol for such a long time yung oras na lumalabas ang red light at ang green light, ang pagtawid ng mga aso, ng mga kalabaw, sa mga probinsya, sa mga highway. Tama ho ba? Tama po, Madam Speaker. Kaya napakaganda pong idea na sana po tulungan po tayo ng mga lokal na pamahalaan para maglabas po sila ng mga ordinansa na kung saan ay kanila pong ipagbabawal at kanilang poproteksyonan ang kanilang mga constituents sa kanilang mga nasasakupan, Madam Speaker. Napakarami, Madam Speaker, ng mga aksidente na nangyari. And who is to blame? Sino po ang responsable sa mga ito? Madam Speaker, salamat po.
Ginoong Congressman Gomez, sa inyong katanungan. Ako po ay matagal na rin sa public service. At ang inyo pong katanungan, sino ang dapat sisihin? Yes, nandito na po ito. At ako po'y naniniwala dahil alam na po ito ng Kongreso, ng House of Representatives. Kung ito po ay patuloy nating papayagan, palagay ko naman po wala nang ibang dapat sisihin, kundi tayo mga nananungkulan na may kapangyarihan para pigilan at proteksyonan ang ating mga kababayan. I speak this way, Madam Speaker, because I myself am a bike rider. I'm a big bike rider. I used to race motocross. I race in the racetracks. I understand safety very well with regards to motorcycle. And I feel sad na ang daming ganito nangyayari sa kalsada natin because of this kind of events. So, Madam Speaker, ang tanong ko lang ho kayo ho ba ay tatawag na investigasyon dahil sa pangyayaring ito? Maraming salamat po, Ginoong Congressman Gomez. Yes po, tayo po ay hihingi ng tulong sa Kongreso sa pamamagitan po ng mga concerned committee para po ito'y matalakay at sama-sama nating mabigyan po ng kaukulang atensyon. At iimbitahan din po natin ang mga kasapi, organizers ng BMW Honor Society of Safe Riders. Madam Speaker. Pag natuloy po ang inyong investigasyon, asahan niyo po nasasamahan ko kayo. And lastly, Madam Speaker, I would like to say na kung gusto natin kumarera, huwag tayo sa kalsada kumarera tayo sa racetrack. Maraming salamat, Congressman Busita. Maraming salamat, Madam Speaker. Honorable Congressman Gomez, sir. And to my partner, Honorable Congressman Rose Gutierrez and Madam Speaker, at sa ating lahat ng mga kasama, salamat po sa oras na pinagkaloob po ninyo sa amin. God bless us all. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Eric Lim, exactly, at dun sila magbangking-bangking, hindi lang mga big bike pati na din mga maliliit na motor. Pahayag naman ni Moises Manipon, dapat managot yung organizers niyan kung sino man sila. Alam nila na marami madidisgrasya sa ginawa nila, ginawang racetrack yung kalsada. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Setoko Quinto, grabe ang organizers, palpak talaga. Ipagbawal kasi ang racing, dapat cruising speed lang, walang karera, tour biking lang at bawal na rin yung race within 24 hours. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.